Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-7 kabanata. Ang pagsiklab ng Karimlan. Ang buong baryo ay nagising sa mga nakakakilabot na sigaw. Sa bawat sulok, may mga residente na nawawala, at ang kanilang mga tahanan ay puno ng bahid ng dugo. Ang halimaw na anyo ni Dr. Salazar ay muling nagpakita, higit na mas malakas, mas mabilis, at mas walang awa. Sa kanyang galit, naging biktima ang sinumang mahuhuli ng kanyang mga kuko. Kailangan nating kumilos ngayon din. Sigaw ni Elias sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang tinig ay umalangaw sa mga takot na mukha ng mga residente. Ngunit paano natin siya matatalo? Tanong ni Mang Carlo habang hawak ang kanyang gulok. Ang lakas niya ay hindi na maabot ng tao. Sumingit si Aling Bising, dala ang mahiwagang aklat, at ang pulse eres na gawa sa kahoy ng San Telmo. Hindi sa hindi matatalo. May paraan, ngunit kailangang magkaisa tayong lahat. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagpakita si Salazar, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang apoy. Hindi kayo makakatakas, aniya, ang kanyang boses ay mababa ngunit umaalingaw sa bawat sulok ng baryo. Ako ang kapalaran ng lugar na ito. Ako ang inyong doktor, at ako rin ang inyong hukom. Sa kabila ng takot, sumugod si Elias, dala ang kanyang gulok na nilublob sa langis na may bawang. Ang iba pang kalalakihan ay sumunod, nagdadala ng sulo at mga anting-anting na ibinigay ni Mang Celio. Ngunit sa bawat pagsugod nila, tila mas lumalakas si Salazar, ang kanyang katawan ay mistulang bakal na hindi tinatablan ng kahit anong armas. Walang saysay ang inyong mga ginagawa, sigaw ni Salazar habang tinataboy ang mga pagsugod ng mga residente. Ngunit habang abala si Salazar sa pakikibaka, si Aling Bising ay tahimik na pumwesto sa isang tabi. Binuksan niya ang aklat, at nagsimulang usalin ang isang orasyon na nakuha nila mula kay Mang Celio. Ang hangin ay biglang lumamig, at tila ang paligid ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na enerhiya. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Salazar nang mapansin si Aling Bising. Sa isang iglap, sumugod siya papunta rito, ngunit bago siya makalapit, isang malakas na liwanag ang bumalot kay Aling Bising. Ngayon na, Elias! Sigaw niya. Sumugod si Elias, dala ang gulok na ngayon, ay bumalot sa liwanag mula sa orasyon ni Aling Bising. Sa isang malakas na hiwa, tinarget niya ang puso ni Salazar. Sa una, akala ng lahat, ay hindi tatablan ang halimaw. Ngunit biglang napasigaw si Salazar, ang kanyang boses ay nag-echo sa buong baryo. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago, at sa huling sandali, isang anino ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang katawan ni Salazar ay bumagsak, ngunit ang anino ay hindi nawala. Sa halip, ito ay nagsimulang magpalibot sa baryo, naghahanap ng susunod na sasanayban. Hindi pa tapos ang lahat, sabi ni Mang Celio na kararating lamang. Kailangan nating selyuhan ang kanyang espiritu bago siya tuluyang makahanap ng bagong katawan. Sa tulong ni Mang Celio, ginamit nila ang natitirang pahina ng aklat upang lumikha ng isang selyo. Habang binibigkas nila ang mga salitang nakasulat sa aklat, ang anino ay nagsimulang magpumiglas. Ang liwanag mula sa selyo ay unti-unting bumalot sa buong baryo, hanggang sa ang anino ay tuluyang naglaho. Sa wakas, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, alam nilang ang nangyari ay mag-iiwan ng bakas na hindi kailanman mabubura. Ang ospital ni Dr. Salazar ay nanatiling nakatayo, ngunit ito'y mistulang abandonado, isang paalala ng kadiliman na kanilang hinarap. Tapos na ba talaga? Tanong ni Elias habang tinitingnan ang gumuhong katawan ni Salazar. Hindi natin masasabi, sagot ni Mang Celio. Ang mga ganitong uri ng kadiliman ay laging may paraan upang makabalik. Ngunit sa ngayon, maaari tayong magpahinga. Sa gitna ng pagkawasak, nagtipon ang mga residente, hindi para magdalamhati, kundi upang magdiwang ng kanilang tagumpay. Alam nilang marami pa silang haharapin sa hinaharap,
Ngunit sa gabing iyon, sila ay nagkaisa, isang baryong nagtagumpay laban sa dilim. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.